bulaklak ng umaga, gising na si Elimart para maghatid ng paninda sa palengke. Grade 12 na si Elimart at siya ay ikatlong anak sa 7 magkakapatid. Araw-araw siyang sumasama at tumutulong sa kanyang pamilya upang maghatid ng paninda sa palengke. Proud ako na iyan si Marky saka mabuot na bata. Wala gina siya nagsabat, pero si Marky kita niya bis ka ng magulang niya gambal kinaya nga makatapos kaya man sa pagtuon ko makaubaran ako sa ulit. Si Marky ginaya mga ako na ako napag-eskwela ko kumbaga si Marky mapinsan mapinalanggaw sa iya utod sa iya ginikanan labi sa tanan may katok siya sa ato niya nga Ginoo. Pagkatapos maghatid ng paninda sa palengke, siya naman ay papasok para mag-aral. Magkakasaka mga araw na tapos Panginoon ko. Tapos marga ka sa pamilya. Tapos malakat kami sa libertad. Ako matay. Tapos makulit ko. Kailangan ko Bago pumasok sa Elimart na paaralan, siya muna ay tumutulong sa kanyang pamilya sa mga gawaing bahay at tumutulong magtrabaho. Naluin ko ay makagay suway sa balong ng pusulaan sa wali sa balong. At istorya sa mga higatan nga ako sa mugas na luoy ko. Ang hambal ko na sa sitwasyon ni Elimart, yes, kabigat. Pero grabe ang pagpanigwa para sa mag-eskwela at para sa iyang pamilya. Makita ko din niya kung ano siya ka-persistent, ka-consistent na klase sa estudyante at the same time, bata siya. He is a very responsible din niya klase sa bata. Ikatulong siya mag-eskwela, maligla kahit di na nakaapektuhan niya mag-eskwela sa iyang oras. Mahirap man ang sitwasyon, ay handa namang matuto si Elimart sa buhay. Tapos si Marky, eskwela ginaya wala kalta, duwas lang yung magkumuhan ko din abla. Ang kisa sa niya, magingga kami ni Mang Puntal Panyaga, kisa nung ko sa ma'am, di dapat, sinaga ako na sa kwarta mo, pero si Marky hindi mangayo kwarta. Nagtatrabaho, nag-aaral, nagtitraining ng sipak takraw. Yan ang buhay ni Elimart. kakapoy nagkulabog tao. Lapit pero may kanto lang kami sa ulo. Less gani ang iba niya kabataan ay ginahatag lang sa ila ang ilang ang mga kinahanglan. While si Elimart, pinapangabuglayan, pinapakapakahan, kulabog tao pa ang pagpanamo para lang na may bulik sa ginikanan at manitanawan sa iya ang mga kamutugan sa college. Si Elimart ay isang matalinong bata. Gayunman, kahit mahirap ang buhay, siya ay hindi sumuko at patuloy na nagsusumikap para sa kanyang mga pangarap. Ang makang message kasi mga biskang tigado ang mga kaya eskwela lang yung mayo makag malabot minando muslim mga bal mo maka engineer ka mak paningwa lang mak biskan tigado mak buhay na makabuligan ka ginamon na sa mga amigo mo mak makari lang di mak suporta si mo mak Handong niya sa kabuyan lang ang gusto niya mantanong eskwela, pero hindi pala naman makaya na mag-asawa pa sinabi gusto niya mag-proceed college, pero di matatlo na sila, hindi na naman kaya yawan na kami puro pa dahil sila sa sa private. Mahirap ang buhay, pero hindi tumigil si Elimart sa pag-abot ng mga pangarap. Pagkatapos ko eskwela para matapos. Pagkatuto mo na ako mga langon, mamugulang eskwela para makamili ko ng sila. Para kami naman sumatag sila kwarta.
mapaymunong na lang sila. Kung kamo nga ginbata ka, may kayain niyo ito yung swerte niyo. Para sa mga taong nasa mahirap na sitwasyon at hirap sa buhay, daan ito sa hanap buhay at paaralan na tulay para sa mas maunlad na kinabukasan at mas maunlad na buhay. Sadyang mahigpit ang tadhana sa bawat Panginoon. Ngunit kailanman hindi ito nagiging hadlang para tuparin ang ating mga pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Palagi nating tandaan na katuwang natin ang ating mahal na Panginoon sa bawat hamon na dumaraan sa ating buhay. Ako po si Emily Hermo mula sa Ikadalawang Baitang Section Apple na tagapagbahagi ng karanasan ng ating kapwa mag-aaral. Ito ang kwento ni Ellie Moy.